Nagpagas na ba kayo? Ilang oras na lamang po bago ipatupad ang natitirang bugso ng big-time oil price hike ngayong linggo. Kaya't ang ilang motorista sinusulit na ang gabi para makapag-full tank. At live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan, Faith Del Mundo. Faith, mahaba pa rin ba ang pila ng mga nagpapagas? Yes, Bok, marami-rami na nga yung nagpakarga ng krudo ngayong gabi dahil nga sa inaasahang ikalawang bugso ng oil price hike simula nga yan bukas ng umaga. At yung mga driver nga ay tila higpit senturon na makausad lamang sa kanilang pasada. Dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo bukas, nagpa-full tank na agad ang TNVS driver na si Darren. Dati man 53 lang po yung isang litro, ngayon 56 na eh. Dati 15 liters, full tank na itong sasakyan. Ngayon, mga 24 na. Ang taxi driver naman na si Roland, maluha-luha ring nagpa-full tank. Ang dati kasing 700 pesos, pumalo na ngayon sa mahigit 1,000. Uwi ako nito, marito, walang baon mga anak ko bukas. Nasasaktan ako. Naawa ako sa mga bata na sana ako, elementary graduate, sana wag sila magaya sa akin. Ang jeepney driver naman na si Mang Charlie, walang magawa kundi bawasan ng budget sa pagkain para lang magkasyang boundary niya sa jeep. Doble pa sakit pa ang taas presyo. Minsan wala nang kain. Kaya kagabi, kumain ako kanina umaga na. Kasi yung kakainin mo, papadala mo na lang doon, pambaon ng mga bata. Bukas, ipapatupad ang natitirang kalahati ng big-time oil price hike ngayong linggo. Gaya ng naunang taas presyo kahapon, 2 pesos and 60 centavos per liter ang dagdag sa diesel, 1 peso and 75 centavos sa gasolina, habang 2 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Suma total, 5 pesos at 20 centavos na ang imamahal ng diesel ngayong linggo, habang 3 pesos and 50 centavos ang gasolina at halos 5 piso ang kerosene. Dahil pa rin yan sa bakbakan ng Israel at Iran, lalo't pinangangambahan ng pagsasara ng Strait of Hormuz na dinaraanan ng oil tankers sa mundo. Para kay Pangulong Bongbong Marcos, manageable naman daw ang epekto ng dirian sa ating ekonomiya, lalo na raw at umiiral ang ceasefire na nagpabalik sa dating presyo ng langis per barrel. Kaya hindi pa niya nakikitang kailangan ng subsidiya sa ngayon. Kung hindi nagbago yung presyo, then we do the same like before. Ang sinasabi namin at hindi ayuda, subsidy, pag tumaas ang presyo. Kung di tumaas ang presyo ng langit, then there's no need for that. Kanina ininspeksyon ng DOE ang 2 gasolinahan sa Taguig para tiyaking tama ang presyuhan, kalidad at dami ng langis. Wala namang nakitang paglabag ang ahensya. Sa tansya ng Energy Department, bumaba ang langis ngayon sa $68 per barrel mula sa dating 79. Kung tuloy-tuloy ang pagbaba, sa tingin ko pa lang ngayon, malakihan din ang baba. Kung dire-diretso ang baba, baka may malaki. Bok, karamihan nga sa mga PUV driver na ating nakausap, ang kanilang gagawing diskarte ay mas mahaba yung biyahe nila at mapasada nga sila para nga kahit papano ay may mauwi silang kita sa kanilang pamilya. Samantala nga tulad nga ng sabi ni PBBM na yung sa ceasefire nga ay tuloy-tuloy at magbabalik normal nga at yung presyo rin ng krudo sa buong mundo at kapag nagtuloy-tuloy yan, asahan nga sa susunod na linggo ay magkakaroon ng rollback. Bok? Maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.